He is grossly misinformed. Dapat po, yung mga tao nyo, stop nag-research muna kayo. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council nor in the Cabinet. Ina-access ng ICC. Eventually they did. And that's why, kailangan na niyang umalis. Nako, ito na nga ho ba sinasabi natin? Sinagot na ho nitong si Atty. Salvador Panelo yung mga patutsada nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon. Talagang tumitindi ho ang sagutan nitong dalawang dalawang abogado. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo mga kababayan. Itong protektado na ng ICC, matindi ho ito mga kababayan. Itong si Matubato, itong si Edgar Matubato, self-confessed hitman, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya inaasahan ho natin sa mga susunod na buwan, yung issue ng ICC, talagang ESS-in ho yan ng mga congressman, ng mga nitong si Antonio Trililing, laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa bagay, kahit ano pa naman hong gawin nitong mga walang yang individual na to, hindi pa rin nila mababago ang katotohanan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pero kilala nyo naman ho itong si ang mga banat nitong si Marcos Jr., di ba? Sasabihin niya, hindi tayo makikipag-participate diyan kasi wala silang jurisdiction, hindi na tayo member ng ICC. Ngayon, ganyan ang tayo niya, pero sa mga susunod na panahon, tingnan ho natin kung ano mga magiging litanya ng bangag na presidente na yan. Dito ho tayo, rekta ho tayo dito sa latest na balita na yan, galing dito sa News 5 game. Nasa protective custody raw ng International Criminal Court or ICC ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matubato. Ayon po yan kay dating Senadora Laila De Lima. Bukod sa yung pagtakas ho niya sa Pilipinas, talagang planado ho yan. Para magiging mabigat yung kaso ng ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong Matubato na kung saan napakita sa Senado na napakasinungaling ng mama na yan, ngayon nasa ICC ho sila. Sino ba yung ICC? Nandun lang sa pangalan nila yung international. Pero yung mga kasaping bansa dyan, yung mga malalaking bansa, yung kagaya ng Amerika, kagaya ng Russia, China, hindi ho kasali dyan sa ICC na yan. Binubuli ho ng ICC na yan yung mga maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas, yung mga developing country. Pero yung mga malalaking bansa, dinuduraan lang ho nila yung ICC na yan. Pero pagka narinig nyo yung pangalan na International Criminal Court, kala mo talaga merong datingan, no? At kung i-portray ng mga mainstream media na to, ICC, akala mo talagang meron silang bigat, pero sa totoo lang ho mga kababayan, wala hong kwenta yung International Criminal Court na yan. Kaya may ilang testigo para raw posibleng na-access na rin ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel. Wala namang pumipigil sa pag-access ng ICC. Yung ang napag-usapan nila sa mga hearing dyan sa House of Representatives, kusangang ibinigay ng ibang individual dyan sa ICC. Yan pa kayang mga yan pa kayang mga polluted witness na yan. Di ba? Halili. Matapos amining nakaalis na siya ng Pilipinas gamit ang passport na may ibang pangalan, may bagong impormasyon tungkol sa self-confessed. Anak ng toka. Ibang klase ho talaga, no? Talagang kriminal ang datingan eh. Aalis ng bansa, ibang passport ang gamit. Ng Davao Death Squad na si Edgardo Matubato. Sa panayam sa programang StoryCon ng One News, isinawalat ni dating Senador Laila De Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Matubato. Para ito sa ginagawang investigasyon sa madugong drug war noong Administrasyong Duterte. Kasama rin daw dito ang isa pang self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas. Pero hindi binanggit ni De Lima kung nasa ang bansa si Matubato. Ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC. And that both of them are now under the protective custody of ICC. So pasado sa ICC. Importante sila. Sino ba yung ICC? Ano bang kwenta ng ICC na yan? Madam Leila De Lima?
napatunayan na sinungaling noong krinos-examine yan sa Senado, lumabas yung mga kasinungalingan ng Matobato. Bakit yung pinagpipilitan ng ICC? Gumagana yung korte natin. Kung meron kayong kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isampan nyo sa kaso dito sa ating bansa. Isampan nyo sa mga korte sa ating bansa. Huwag dyan sa ICC na yan. Talagang lang kumbaga para medyo merong lang datingan, ICC ang binibida nila. Witnesses para sa kanila. Ayon pa kay De Lima, second quarter pa raw ng 2024 nakaalis si Matobato. Nung una, hindi pa siya ina-access ng ICC. Eventually, they did. And that's why, kailangan na niyang umalis. Kwento pa ng senadora, bukod kay Matobato, posibleng may access na rin ang ICC sa iba pang testigo para patibayin ang kaso kaugnay ng extrajudicial killings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not know exactly the actual the state of evidence. Si Llamas, yung isang solid anti-Duterte na anchor, yan si Boy Llamas. Basta alam ko, nandyan nga sila Mr. Las Cañas, nandyan si Mr. Matobato, and baka nga meron pang iba na na-access na. In so far as the DDS killings are concerned. Matatandaang umamin si Matobato sa isang interview ng The New York Times na higit 50 tao ang napatay niya noon. Kasama rin daw sa hit list si De Lima. Ang palasyo naman, dumistansya tungkol kay Matobato. Wala raw silang koneksyon at hindi raw nila kontrolado ito. But if he intends to go to testify in another forum... Ikaw, Lucas Bersamin, sa bagay, pagkatapos ng administrasyon na to, sa tingin ko magpapahinga ka na talaga. Yung tipong magre-relax ka na lang. Diba, lahat ng gustong mangyari ng administrasyon na to, ni Lisa Araneta Marcos, ni Tambaluslos, ni Marcos Jr., talagang sunod sa luho sila sa'yo, diba? Porket naging Chief Justice tong walang iyang to, lahat ho ng gustong mangyari ng administrasyon, yun ho ang ginagawa nitong walang iyang to. Tuloy natin. That's also beyond our control, no? Hindi namin siya ina-encourage, hindi rin namin siya dinidiscourage. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Partida, sinabi na ng presidente na walang jurisdiction pero hindi nyo dinidiscourage. Kasi alam ng mga kababayan natin, meron ding partisipasyon ng Malacanang dyan sa mga nangyayari na yan sa ICC laban sa mga Duterte. Bottom line, meron pa rin meron pa rin ika nga nila, sumasawsaw ang Malacanang dyan sa mga ganyang klaseng opinion. Opinion lang naman ho natin, mga kababayan. Ito ho, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Bersamin bago ho natin pakinggan yung mga sagot nitong si Attorney Salvador Panelo dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Game! Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council. Ito ang diretsahang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga patutsada ng mga kaalyado ng pamilya Duterte na kumukwestiyon sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin si Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Sa isang statement nitong weekend, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo na may bahid politika ang pag-alis kay Duterte sa NSC. Pero sagot ni Bersamin, Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. Dagdag pa ng Malacanang, mahalaga ang tiwala at kumpiyansa sa sino mang magiging miyembro ng NSC. With the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Tinawag naman ng palasyo na malisyoso ang mga naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ang pagkakatanggal daw ni Duterte sa council ay hudyat ng napipintong martial law. I don't think it is in the mind of the President right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those
of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects, no? Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Mamaya ho natin papakinggan yung mga banat nitong si Atty. Harry Roque dito kay Marcos Jr. dito sa administrasyon na to. Eto mga kababayan, pakinggan na ho natin ang mga rebuttal nitong si Atty. Salvador Panelo sa mga banat na yan, itong si Lucas Bersamin. Game! At nagpapaabot na ng pakikiramay ang pamunuan ng SMNI. Ito na, ito yung isa ng una sa ating discussion. Ako, laman ka ng balita. Naku. Kahapon, Atty. Ba't parang naging blooming ata nga yung mga panahon na to, itong si Ma'am Hana, no? Parang pagpasok ng New Year, blooming na blooming tong si Ma'am Hana. Matapos sa sagutin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inilabas mong statement, ito kaugnay Atty. Saldo, sa pag-exclude kay Vice President Sara Duterte sa NSC. Ito yung naging statement ni Executive Secretary Bersamin, and I quote, "Pero bagay meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as a presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No, so he has no moral authority to question the decision of the president. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body, and this is an advisory body in relation to the president as the commander-in-chief. So the president has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the vice president does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the president to still have her on board. Now, anyway, the president has the absolute power, the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the president, then let it be understood in that line. Wala kaming personalan, but my statement before was the vice president has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Ano ang sagot mo sa pahayag na yan ng iyong kaibigan na si E.S. Bersamin? Actually, sinagot na natin yan. But kahapon kasi nakakantsawan siya kasi si Jane nagtatanong sa tahimik ang Malacanang doon sa aking statement. At sinasabi nga ng mga ibang news anchors, hindi pinatulan ng Malacanang. Nag-dead ba Malacanang? Sabi ko, mayroon kasi pagtanggol ang isang indefensible position. Kaya siya nagbigay ng response. Kaya lang, mawalang galang na kay E.S. Bersamin. He is grossly misinformed. Dapat yung mga tao nyo, stop, nag-research muna kayo. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council nor in the Cabinet. Katunayan, gaya ng statement ko, si VP Robredo, inanyayan at dumalo sa National Security Council na ginanap noong July of 2016 kasama ang 4 na presidente. Kaya hindi totoo na nag-a-advocate ako. Pangalawa, ang isang miyembro ng kabinete cannot be advocating the exclusion of another member of the cabinet, or for that matter, the vice president. Ang ginawa ko lang noon siya ay hindi na inanyayahan na umattend ng cabinet. Sa cabinet meeting ko, sa National Security Council, mali-mali siya doon. Misinformed siya. Walang advocacy nga noon. Yung hindi inimbitahan siya sa pag-attend ng cabinet, that was because, ang basa ko doon at yun ang paliwanag ko, she was being saved from embarrassment sa loob ng kabinete. Kasi unlike Inday Sara Duterte, nag-criticize siya after resigning her cabinet position.
Kasi talagang malaswa. Hindi magandang tingnan. Miyembro ka ng kabinete, tapos papalatan mo paglabas mo sa sa Malacanang. Ngayon ang ginagawa ni BP Robredo noon, binibira niya. At sa tingin ko, si Presidente Duterte kasi noon, mabait sa mga babayan, mga galangin. Ayaw niyang mapaya. Kasi every time na babanat siya, syempre, kakaroon ng cabinet meeting. Mabuti, napipigilan namin ng mga sarili namin na kantsawan siya, upunahin siya, i-confront siya. Pero hindi siguro, hindi tatagal yun. Maaaring mangyari na talagang, syempre, dahil ginagawa mo yun, most likely, hindi makakatagal lang isa, 2 cabinet members siya na pupulaan siya. Baka maging friction yun among the members of the cabinet. Kaya para hindi na umabot doon, hindi na lang siya umaten. Yun ang katotohanan doon. Wala akong advocacy on the exclusion. At siya naman, nag-resign niya. Dahil, naniniwala naman siya na hindi na maaaring manatili siya doon. Tapos binibira niya ang administrasyon. So, yun ang aking kasagutan doon. Pangalawa, nakakalimutan ng magiting ES na dating Chief Justice ng Korte Suprema that the expression of dissent when you criticize a move of the President is covered by the freedom of speech and of expression. That's the freedom of dissenting na tinatawag. Hindi masama yung mag-dissent ka at sabihin mo ang dahilan. Kasi ang dahilan ninyo, reorganization lang. Kaya naman ang sagot ko sa inyo, mukhang politika yan. Kasi marami ng reorganization ng ginawa, never naman tinatanggal ang Vice Presidente. Yun. Yun. Sana, wala na siyang violent reaction sa sagot mo, Atty. Sal. Hindi naman violent ang reaction niya. Anong nga lang, displace. Atty. Sal, yes. Yes, Atty. Stop mo. Ha? Sisihin niya yung stop na. Kasi dapat yun. Dali-dali namang i-research yun. I-google mo lang yun tungkol dun sa pag-attend sa NSC o tungkol sa pagkatanggal. Makikita mo ron yung kung ano talaga nangyari. Samantala, Atty. Sal, kaugnay po sa posibleng pagdeklara ni Marcos Jr. ng martial law, ito ang tugon ni Bersamin. And I quote, alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious. And because the Constitution is very clear when may a president declare martial law, I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects. The president accepts that as the number one concern, it's about the martial law. It's not about extending himself in power. No, sabi niya, he has no thinking about that. Hindi naman ito nag-iisip ng martial law ang presidente, Atty. Sal, sabi ni ES. Agree ako sa kanya. Agree. Kasi hindi mo kailangan tanggalin ng Vice Presidente para magdeklara ka ng batas militar. There are elements, foundations for declaration of martial law. And yung exclusion ng Vice Presidente, wala malabo naman yan. Ako tingin ko lang yan, yung nagbigay ng mga pahayag na gano'n nawawala na kasi siya sa limelight, kailangan makabalik. Kaya nag-issue na lang nakuha ng statement. Yun. Ito talagang si Atty. Salvador Panelo, ano ho siya? Tira kung bira. Whatever it is, Atty. Sal, kung hindi mag-martial law ang kasi ito, reaction lang naman ng taong bayan, ng netizen, baka mag-declare ng martial law. Kung hindi papunta doon, ano ba ang pinaplano ng administrasyon? To stay in power? To gain more power? Sabi mo, are they preparing for 2028, Attorney? Ana, di ba sabi mo na isang araw, kahit na hindi mag-declare ng martial law, ang feeling ang martial law na Actually.
what is their need for a declaration? Ano yan, first-hand experience ng mga taga-KOJC yan. Walang pagdideklara ng martial law, pero yung pakiramdam martial law na ho. Nakita nyo naman ho kung anong ginawa ng administrasyon na to, no? Doon sa KOJC compound kay Pastor Apollo Quiboloy. Kaya ano ho yan kumbaga ramdam na ho talaga nila. Alam ho nila yung pakiramdam, no? Alam ho nila yung experience, talagang nasaksihan ho nila ng first hand yung hindi pagdideklara ng martial law, pero yung pakiramdam parang martial law na ho diyan sa lalo na doon sa nangyari sa KOJC. Kung yan ang feeling ng tao. Oo nga. So, Teresa, tumaas pa ng 16.90 trillion pesos ang total outstanding debt o utang ng pamahalaan hanggang noong Nobyembre ng nakaraang taon. Mas mataas naman ito ng higit 10% kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Nasa 0.4% naman itong mas mataas kumpara noong October 2024. Ang isa sa dahilan umano ng pagtaas ng utang ng bansa ay dahil sa paghina ng halaga ng piso kumpara sa dolyar. Sabi mo ato yung hindi tayo dapat matakot kapag tumataas yung utang natin, di ba? Okay lang yan. Kaya naman natin bayaran. Basta ilagay mo sa tama. Huwag nakawin. Huwag ilagay sa bulsa. Tandaan natin, okay lang mangutang kung ito ay inaalat sa dapat sa mga proyekto. Hindi ho tayo kontra doon sa pangungutang, pero ngayon sa mga nakikita natin, utang tayo ng utang, wala naman hong napupuntahan. Kaya kung tayo okay ba sa pangungutang, hindi ho tayo okay sa pangungutang ng administrasyon na to dahil ipamimigay lang nila bilang ayun. So, Dr. Saldal, sa pagiging malapit sa mga Duterte, ituturing na isang political persecution na nangyari ngayon kay Pastor Apollo Quiboloy dahilan ng kanyang pagkakakulong sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Balikan natin ang ilang pangyayari kaugnay dito sa balita ni Angel Pastor. Sal, ano masasabi mo doon, Atty. Sal? Tayo ang unang-una nagsabi niyan na itong si Pastor Quiboloy naging collateral damage sa kanilang pag-target sa mga Duterte. Kaya kailangan parusahan din siya kasi siya may hawak ng platapormang ginamit ng Presidente Duterte at napakalawak ng kanyang following. Pag ikaw kasi talagang nakakabit ka sa Duterte, talagang they will run after you. Kasama lahat yun. Pero sabi nga at the end of the tunnel, merong liwanag. Kaya sigurado, darating tayo dyan sa punto ng liwanag niya. Ayun, Atty. Sal. And na-mention kasi sa balita, Atty. Sal, kasi last January 3, naglabas ng ang Korte Suprema. Sabi dito sa nilabas ng Korte Suprema that search warrants must clearly specify locations to be searched. Basahin ko, Atty. Sal, the Supreme Court emphasized that search warrants must clearly define the location to be searched, otherwise they are invalid for violating their rights against unlawful searches and seizures. In a decision written by Senior Associate Justice Marvic Leonin, the SC 2nd Division acquitted Lucky Enriquez of the crimes of illegal possession of dangerous and drug paraphernalia under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Acts of 2002 due to a defective search warrant and its irregular execution. Sabi din dito, Atty. Sal, that kasi yung ruling kasi ng Regional Trial Court, kinakondict dun si Enriquez nga, no? Kasi wala daw siya doon sa tahanan niya when yung search warrant ay sinerve. At sinabi ng Supreme Court, they found out that the search warrant was not carried out properly, and according to Rule 126, Section 7 and 8 of the Rules of Court, government agencies must first identify themselves, ask for permission to enter the place they want to search. They can only force their way if they are denied entry. This rule protects both the person being served with the warrant and the agents from possible violence that could happen from an unannounced entry. So ito po yung bahagi ng press release, Atty. Sal, about dun sa search warrant. Alam mo, walang question dyan sa validity ng isang search warrant. Masyadong klaro ang batas dyan. Ang problema, hindi naman sinusunod ng mga enforcers. Kaya palagi natin sinasabi, pag hindi sumunod, kasuhan ka agad immediately.
Ano mo yung ginawa sa KOJC? Hindi ka papasok ang search warrant doon. Kasi wala naman search warrant eh. Arrest warrant ang ginamit nila doon. Hindi naman sila, meron ba silang hawak ng search warrant doon? I don't remember na meron silang search warrant. At of course, yung experience namin sa KOJC, during the KOJC siege at Attorney Sal, ang binigay ni Torre, warrant of arrest, hindi nga nakapangalan kay Pastor. Wala naman search warrant na pinakita. Warrant of arrest, Attorney Sal, warrant of arrest, hindi nakapangalan kay Pastor sa kanyang co-accused, and yung address ng warrant of arrest ay sa Pasig. Kahit pa nga, basta arrest warrant yun, hindi nga search warrant eh. Ginawa talagang ilusog nila yung loob, lahat, nilabag na nga nila eh. Kaya na, sinasabi ko noon pa, kaya gusto ko malaman yun, pinailan ba natin ang kaso yung mga pulis na yun? Yes. Ano naman may status doon? Nasa korte na, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, pinalagaan ng ilang mga grupo at individual na nakadakdang pagkapatupad ng mas mataas na kontribusyon sa social security system ngayong taon. Dumipensa naman ng pamunuan ng SSS hinggil sa 1% ang pagtaas sa kontribusyon ito at sinasabing sumusunod lang sila sa batas. Si President Cataro, salita niya. Unang-una, alam mo, merong batas talaga na sinasabi every 2 years pwede ka magtaas ng kontribusyon. At yun ang kontribusyon talagang para sa mga members yan. Kaya ako, agree ako doon sa sinasabi ng administrasyon na talagang kailangan sumusunod lang sila sa batas. Ang mahalaga, yung kontribusyon na binibigay ng taong bayan, eh kailangan mag-benefit sila. Ang problema doon sila nga nahihirapan yung nga ang reklamo eh. Nagbabayad sila, pagkatapos pag kailangan na nila, walang maibigay sa kanila, kulang. Tapos magdadagdag pa ng kontribusyon dahil ang batas nagsasabi para sa kanilang benefit yun. Pero hindi nangyayari. Yan ang problema. And kapapasok lang, Attorney Sal, ang hiling na exemption ng DSWD para sa ACA program at iba pang programa ng ahensya mula sa spending ban ay inaprubahan po ng Commission on Elections. Isa din sa binigyan ng polisiya ng COMELEC, Attorney Sal, yung kapalit ng exemption ay dapat walang politiko na makikita sa distribution ng ayuda sa ilalim ng ACAP. Ito yung pamamahagi ng ayuda, Attorney Sal, Dapat na walang politiko habang namamahagi. Papalig ba yung mga politiko, Attorney Sal? Wala sila doon. Kahit na walang politiko, pwede naman pumunta rin yung mga identified sa kanila. Pwede rin na merong hindi ba? Kulang yan. Hindi sa siguradong gagamitin ng ACAP. Well, Attorney Sal, sa pagpasok ng bagong taon, muling ipinagpatuloy ng Sunshine Philippines Movement o SPM ang One Tree, One Nation tree planting activity at kalinisan tatag ng bayan, Cleanliness Drive. Kakayaw-yaw natin kay Marcos. Talaga namang kakayaw-yaw. Bakit hindi mag-people power? Takot ang henerasyon ngayon kasi noon na nakaya nila mag-people power, yung ngayon, puro dakdak sa social media. Anong kasabi mo dyan, Attorney Sal? The need for people power. Kaya sa Lunes, sumama kayo doon sa malaking rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Kita-kita tayo doon. Ipayag natin ang ating pagsuporta kay Presidente Marcos Jr. sa kanyang panawagan na huwag niya nang ituloy ang impeachment at walang makikinabang kahit na isang Pilipino. Kaya suportado natin siya. At syempre, by joining that rally, sinusuportahan din natin si Inday Sara kasi ayaw nga natin ma-impeach sapagkat wala namang basis, walang kaligal-ligal na batayan ang pagpapatalsik sa kanya. Thank you, Attorney Sal. Maraming kay Marlene Oliva, lahat talaga gagawin ng administrasyon na ito na mawala si Vice President para wala nang sasalungat sa kanilang gagawin. Imagine a government na wala ng critic, Attorney Sal. How's our check and balance kung ganun? Kaya nga yung sinasabi ni E.S. Bersamin. Kasama yon when you criticize a decision of the President, or for that matter, any public official, that's part of the freedom of speech. Ang kinikriticize lang naman natin yung dahilan. Buti ba sinabi nila,
Ayaw namin yan, wala nang tiwala. Pero ang problema doon, ulitin natin kahit na kayo magkakaaway, huwag niyong kakalimutan na ang seguridad ng bansa ay hindi yun namimili ng kalaban. Kailangan lahat ng Pilipino magkaisa kasi seguridad nga nating lahat eh. So walang kalaban dyan. Kailangan magkaisa kayo. Buwa kayo ng programa na may liligtas ang ating bansa sa anumang panganib na manggagaling sa labas at sa loob. Iyo. Wala naman kay Berto Vlog, nilamon ng sistema at pera ang pagkatao mo, Bersamin. Kawawa to, masasaktan to pag nag-revolution kami. Bitay ka sa amin. Uy, grabe naman. Wala naman... Revolution of attitude. Maganda yan. Revolution of attitude, Atty. Sal. Revolution ng mga prinsipyo sa buhay, Atty. Sal. Iyo. Pagsasabihin naman yan, nag-a-advocate si Panelo, revolution of attitude, papakinggan niyo yung wala niya. Wala kay Essentials of Logistics Management. Talaga naman kumpanya yung pangalan yung ginamit niya. Sana po lalo na kami, nasa dapit hapon na po ng aming buhay, naway mabago po ang mga malakad sa ating inang bayan. Itaguyod po ang mga itinaguyod ng mga patriotikong mga aspirante ni Tatay Digong. Oo nga, itaguyod natin. Sumama kayo sa rally sa January 13. Wala naman kay Patatini, Bersamin has no personal knowledge compared to Attorney Panelo. As far as VP Robredo's role in FPRD's government, definitely not a CJ-like reaction from the ES. Uy. Tara, for the information of ES, ang hindi alam ninyo at ng lahat, kami yung ni VP Lenny, personal na magkaibigan. Katunayan, sabi niya, wala daw makapaniwala sa kanila na kaming dalawa ay magkaibigan. Magkababayan kami. Saka kaibigan ko yung kanyang ama bago siya naging kaibigan. Wala ako sa amin yun. Nakainita. Ayun na nga mga kababayan, tinatawag na kay Atty. Salvador Panelo yung mga personal na problema ng tagapanood ng problema nyo, itawag kay Panelo. As always, maraming salamat sa pagsupport sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.